siya doon sa hearing. In part siya ng EJK case at suspect siya ron. At nag-testify siya kung anong involvement niya. Sa tingin ko lang ay ito'y pumasok sa sistema ng Amerika at saka pinansin ng visa niya at ng anak niya pagkaalam mo. Pero ang malinaw dito, Secretary, kaya siya nakalabas kasi wala pa namang kaso. Hindi pa pwedeng pigilan ng immigration. No charges filed against her. Yes. Walang HDO, correct. walang Wala person pang of kaso. interest. So, talaga may laya siyang umalis sa bansa. Pero alam mo, Secretary, pangalawa na ito, di ba kung yung mga gugunita, inamin na rin ni Garma doon sa hearing, nung nakaraan, bago nagsimula yung hearing, kung saan ay nag-try din siyang hindi humarap, umalis na ito nagpunta ng Japan, then Japan patungo ng US. Pagdating sa Japan, sabi niya, hindi ka pwede magpunta ng US, may problema yung US visa mo. Hindi siya naniwala. Ngayon, nag-try na naman siya. So, dapat nag-try siya na alamin muna yung status ng kanyang visa. Kansilado, umalis siya. Hinarang siya sa immigration ng Estados Unidos. Alam niyo naman yun, yung alatsamba na lang na shoot sa balde. Yung bahala na, pumunta ng Amerika. So, meron kayong balita kung ano po at kailan babalik si Garma ng Pilipinas? Wala. Yes, Secretary? Commissioner Diado at ang USIN para malaman kung kailan siya babalik dito. Wala lang. Anyway, so abangan natin kung paano yan, kung kailan babalik at mahalaga siya humarap dito. May mga kaso yung kakaharapin siya. May balita pa nga, Secretary, galing sa DOJ na baka daw operan ito ng maging state witness. Ewan ko kung nakarating na sa inyo yung ganung kasong balita, Secretary. Hindi kasi nasa wala sa area ko yan. Okay. Ang sa akin lang yung apprehension niya pagbalik dito. Pagdating dyan sa prosecution ay yung mas matandang rinulya dapat ang may tanong niya. May pahabol pa kami tanong, Secretary, pasensya ka na kahit na busy ka. Tungkol naman kay Harry Roque, ano bang balita kay Roque? Bakit nakikita sa social media pero hindi nahuhuli? Ito ay merong warrant of arrest na sa Kongreso, Secretary. Sino po? Harry Roque, Attorney Harry Roque. Wala pong warrant of arrest. Meron po siyang contempt of court na para mag-appear. So, ang warrant ng contempt of court kasi is not a criminal act. Contempt of the Senate, of the Congress, is not a criminal act in itself. So, sa kanya, no charges have been filed. Pero ang pagkakaalam ko ay masasabot na siya doon sa human. Oo, marami siyang kaso dahil meron pa ngang qualified human trafficking na nasa DOJ na ngayon. Anyway. So, charge na po siya, doon na po namin hahabulin yan. Ito namang about Pastor Kibuloy na sinugod daw po sa hospital ng isang araw dahil may problema yata sa heart niya. Ano ba? Irregular heartbeat lang naman. Mukhang na-clear na siya at parang babalik ko siya mamaya sa kanyang kulungan. Di kaya Secretary, napiktuhan yung kanyang heart doon sa mga ginamit na masina ni General Torre nung hinahanap sa loob ng Kingdom of Jesus Christ? Hindi naman. Sinubukan lang namin ilabas para mahalang yung mga bagyo na parating dito. Kasi sinugod daw sa heart center dahil may problema yung heart niya. Ay malang naapektuhan ng masin na ginamit ng PNP. Hindi po, dinala po sa Pag-asa para tigilin yung bagyo na parating dito. May kapangyarihan kasi yung magtigil ng bagyo. Kaya sinubukan namin. Pero anong assurance, Secretary Pasintabi, na pagkatapos ng check-up na yan, ay babalik ulit ito sa Campo Crame? Hindi. 100% naman. Check-up lang yun. So, I see. Okay. Panghuli na lang, Secretary. Alam ko ikaw yung nakatutok din na utos ng Pangulo tungkol sa kalamidad. Ano yung instruction po ninyo ulit sa lahat ng mga local government, from barangay to governor, sa lahat ng mga probinsya na tayo weekly na itong typhoon Ano po ang instruction nyo? I'd like to congratulate yung mga local governments involved sa Region 1, Region 2 at CAR. Sila po yung nakinig sa ating instructions kasama ng OCD na preemptive ang evacuation, lalo na sa geohazard zones as identified by DNR. So, 8,000 families po ang na-evacuate namin kung saan hindi delikado. At yung pinilit po talagang iaalis yan. Sumama naman sila. Kung hindi sila sumama, ay siguro may 100 po ang namatay. Kasi marami pong bahay sa kanila. Bahay nila nawasak talaga dahil naka-identify nga.
Ang pinakamaganda po niyan, dahil sa lesson sa Christine, ay maaga po tayong gumalaw at zero casualties po tayo dito sa Typhoon Nika. So, itong parating na Ophel ay ganyan na naman ginagawa natin. Parating po siya Thursday ng gabi o Friday ng umaga. Ay may procedures na pareho na naman po ang gagawin. Pati po depende po sa pagdating ni Pepito. Hindi ko natin alam kung ano ang path niya. Parang Pepito, parang padating southwest eh. So, baka sa Visayas siya dumaan. So, ayan po ay paghahandaan namin sa Sabado. Meron po kaming sit-rep meeting. Okay. At doon po kami bibigay ng instructions sa mga gano'n. Anyway, Secretary, salamat po sa inyong oras. Kahit sa short notice ay kami po ay nabigyan nyo ng pagkakataon at ang ating mga mamamayan. Salamat po, ingat lang po kayo. Salamat Thank you po. Thank you. Mga kaibigan, si Secretary Remulla, John Vic Remulla, ito po yung Secretary ng DILG. Kasi para hindi kayo nalilito, dalawa ho kasi yung Remulla sa gabinete. Isang Justice Secretary, Boying naman po yon. Ito naman po ay yung kanyang kapatid. Pero mas matanda daw si Boying, sabi niya. So ayan, napag-usapan natin. Naku, intindi nito bago yung ating commercial break, ayun, na-establish, na-discover, meron na naman na drugs, na illegal drugs sa Bureau of Correction, New Bilibid Prison. Kaya nga ho yung maximum security facilities inihahanda na, ay hindi ko na tinanong yung detalye dahil baka masira ang operation, may ginagawa na po sila. Mayroong coordination na. May instruction na ang Pangulo na ayusin ito nung magkapatid na Remulla, Justice Secretary at DILG Secretary at yung kanilang mga opisinang nasa ilalim nila. NBI, Bureau of Correction, PDEA at Police, lahat ho, nagtutulungan na sila. At sunod yung tungkol kay Harry Roque, wala siyang warrant of arrest galing sa korte pero kinontempt siya, ay pinapa-aresto siya pero di pa rin nakikita. Yung kay Kibuloy, biro ito to, sabi ko, naapektuhan niya tayong heart doon sa mga machine na ginamit ni General Torre. Na 2 linggo ba naman 16 na araw na hinahanap siya sa ilalim ng lupa. Ay di ba? Baka yung heartbeat niya, yung heart niya ay naapektuhan kaya biglang na-stress. Ayun, nandyan po sa Philippine Heart Center hanggang Sabado yata kung di ako nagkakamali. At siyempre, ay yung iba pang issue tungkol sa typhoon. Ayan, yung mga napaghahanda, dahil nga ho, every week na lang, weekly na lang, nabubugbog tayo ng kalamidad. 21 minuto, makaraan po ang alas 9 na umaga. Break muna kami at huwag kayong aalis. Siyempre, halos nagsisimula pa lang ang mga balita. Dito po sa Mike Abilay. Tuloy na natin, balikan natin po ang mga balita. This time, meron munang live report ang Radyo Pilipinas Tugigaraw sa katauhan po ni Dina Villacampa. At alamin natin kung ano ang sitwasyon sa Tugigaraw dahil nga po dito sa Baguio. Alam nyo, may mga laging tinatamaan ang Northern Luzon at kasama ang Tugigaraw at Cagayan Okay? Tugigaraw City Mayor Maila Ting ba yan? Mila Tingke. Hindi daw pinapauwi ang mga inilikas pa rin po ng mga biktima ng pagbaha. Dulot nga ho ng Bagyong Sinika. Pero ngayon, meron naman hong banta sa sama ng panahon. May bago na naman. Si Opel. Pagkatapos ni Opel, may Pipito pa. So si Dina ang ating pakinggan. Dina, good morning. Yes, good morning, Mike. Ito nga, medyo maganda yung panahon sa ngayon habang papalapit ang Bagyong Opel. Pero puspusan pa rin ang ginagawang pagpapalikas ng pamalang panlunsod sa mga taga-Tugigaraw, lalo na doon sa mga nababahang lugar dahil ito'y sa gitna na patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River dahil sa pagulang dulot ng Bagyong Nika. Mismong si Mayor Myla Tingke ang personal na nakikiusap na yung mga nasa tabing ilog, nasa mabababang lugar para mailayo sila sa peligro. Ay sa alkalde, hindi lamang ang pagbabahang dulot ng Nika ang kanilang pinangangambahan, kundi yung ulang pang ibabagsak ng parating na Opel gayong nakakaranas na ng pagbaha, malawakang pagbaha dito sa lungsod ng Tugigaraw dahil kay Bagyong Nika. Pasalamat ito, Anya, dahil tumugon sa kanilang panawagan lumikas bago pa man tuloy ang malakas o manalasa ang Bagyong Sinika at nailayo sila sa peligro. Ngayon at may paparating na namang sama ng panahon itong Bagyong Opel ay napagdesisyonan nilang wag nang munang pauwiin na ma-evacuate habang hindi pa nakakadaan ang Bagyong Opel. Ang isa sa focus ng city government, siguraduhin ma-sustain ang pangangailang pagkain ng mga nailikas na pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni Mayor Myla Tingke.
Kasi kung bukas ang pasok, di ba? Papagodin mo lang silang pumunta, bumalik, at the ratings are going, tumataas ang tubig. So hindi po siya logical na pauwiin pa natin. But we need to sustain. We need to sustain the food items that we give them. Hanggang kaninang alas 6 ng umaga, Mike, umaabot na sa 1,606 na pamilya na may kabuang 6,007 na katao ang inilikas. Ang ito ay mula sa 32 barangays na nabaha dahil sa bagyong si Gika. Sa likod natin, Mike, ito ang binabantayan ng mga taga-rescue teams ng PDRMO, ng city government, itong pagtaas ng Cagayan River dito sa kanilang flood gauging station sa Buntun Bridge sa lungsod ng Tuguegarao. So far as of 8:30 ng umaga, nasa 11.2 meters ang level ng tubig dito. Ito'y mataas sa critical level na 11 meters. Kaya naman, si Mayor Myla nag-atas na nakanselado ang pasok sa lahat ng antas sa eskwela, gayon din sa government offices ngayong araw. Mike? Tanong ko lang, pahabol ko lang, kamusta naman sila? May pagkain pa ba yung mga hindi muna pinayagang makauwi ng bahay? Kamusta naman yung ayuda at suporta ng lokal na pamahalaan sa kanila? Yes, Mike, tuloy-tuloy yung ginagawang pagbibigay ng pagkain, ng relief packs ng city government sa mga nailikas ng pamilya. Meron din mga institusyon na nagpapakain, nagluluto ng hot meals para may kagyat na mailalaman sa kanilang sikmura ang mga evacuee natin. Natanong nga natin yesterday, dahil na puntahan din natin yung distribution ng relief goods, ay sila po ay talagang pagod na. Dahil ilang linggo nang pabalik-balik sa mga evacuation center, gawa ng sunod-sunod na bagyo na naranasan dito sa atin, sa lungsod ng Tuguegarao at sa Cagayan, Mike. Meron ka bang na-monitor, Dina, sa sitwasyon naman? Kamusta yung mga national highway dyan? Kamusta yung mga taniman, agrikultura? Alam mo naman, agricultural country ang ating bansa, kasama ang Tuguegarao. Kamusta yung ating mga farmers? Kamusta ang transportation, pati communication? Kamusta na ang kalagayan ngayon? Sa ngayon, Mike, ang pangunahing lansang yung ating mga national highway ay passable pa naman. Pero yung mga inner roads, yung mga overflow bridges, marami ng lugar dito sa atin sa Cagayan ang hindi ng mga daanan dahil sa pag-apaw ng ilog. Sa katunayan, dito na lang sa Tuguegarao, isa rin sa rason kung bakit kinansalan ni Mayor Myla ang pasok sa government offices, pati sa sa eskwela, dahil walang ibang dalawang kalsada lang, yung kanilang pwedeng madaanan sa ngayon dahil yung mga inner roads ay underwater na, kaya naman trapiko ngayon dito sa lungsod ng Tuguegarao. Sa ating mga farmers naman, yesterday malaking bahagi na dito sa atin sa Tuguegarao ang lubog sa tubig baha, yung mga bagong nakapagtanim ay talagang wala nang maisasalba. Doon sa downstream, dahil napunta rin tayo ng downstream talaga, Mike, maraming pinadapa ang bagyong si Marce, dinagdagan pa ng bagyong Nika na talagang pinalubog pa yung mga natitira pa sanang aanihin ng ating mga magsasaka doon. Kaya yun ngayon ang pahirapan, yung sitwasyon din ng ating mga magsasaka. At yung ating mga mangingisda na halos isang buwang wala ng palaot. Kaya wala din silang pagkukunan na kanilang ikinabubuhay. Pero ngayon habang nag-uusap tayo, Dina, mukhang sa likod mo, mukhang maganda naman yung weather. Parang may araw pa nga. Sana magtuloy-tuloy yan kahit na ilang oras man lang o araw. Yes, Mike, maganda yung weather ngayon. Mainit pa yung sikat ng araw at medyo nagre-recede yung ating level ng Cagayan River kasi nag-peak siya ng 1.4 meters kaninang madaling araw. Ngayon, 1.2, mabagal yung kanyang pagre-recede. Kaso lang, ito lang ang binabantayan kasi pag naulan na naman, dadagdagan ito, tataasan naman ang tubig, mababaha na naman malaking bahagi dito sa Tuguegarao at sa kalapit ng mga bayan, lalo na mga low-lying area. Okay. Dina, thank you. Salamat sa oras at mga bagong balita. Parang regional director na yung nakausap ko ngayong umaga. Salamat sa iyo, Dina. Maraming salamat mula sa Radyo Pilipinas Tuguegarao, Dina Tudor Villacampa, nag-uulan. Ayan live and direct, live mula sa Tuguegarao si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas. Ayun, detalyado, tinanong ko na, tungkol sa agrikultura, tungkol sa mga highway, tungkol sa communication na rin, lahat-lahat. At salamat kay Mayor, siyempre kay Mayor Myla
Tingki ba yun? Tama, ng Tugigaraw. So walang pasok ang kanilang lokal na pamahalaan, pati ang mga bata. Talagang kailangan, may power ang mayor para gawin yan. Samantala, tuloy ang ating mga balita. Nako, ito medyo masalimot yung balitaan kahapon hanggang kagabi. Pero ang pinali mukhang tuloy. Ito na yon. Pagdinig ng House Committee o Quad Committee sa issue ng extrajudicial killing, war on drugs, tuloy ngayong araw na ito, November 13. Maliban daw sa liham, meron man liham, meron sulat ang sekretary at kinumpirma na ho ito ng House Secretaries na si Reginald Velasco. Yung sekretary ng Kongreso po ang nagbigay ng pahayag kahapon na tuloy ang hearing. Pero kahapon po, kasi nasubaybayan ko yan nag-press conference kasi yung mga congressman. Sabi nila, cancel ito dahil inaayos pa nila yung ibang testigo. Hindi naman kasi basta-basta isasalang dyan. At saka wala naman pong malinaw na communication mula sa lehitimong abogado ng Quadcom, ni Duterte na mayroong personality sa Quadcom, si Delgra. Kahapon po yung nagpuputok ng balitang darating, isipan na elo, kaya nagkalituhan. Pero ganun pa man, nakarating po sa leadership ng Kongreso ang isyong ito na pupunta raw si Duterte ngayong umaga, kaya nag-decide ang Kongreso na ituloy. Nako, kaya abangan natin kung anong mangyayari mamaya. Sino ba ang mas matapang na magtatanong at sasagot mamaya? Abangan po ninyo, Yan po, tuloy na tuloy yan. Pwede ba tayong umuwi ng maaga? Sabi ganun. Leon Rafael, Director Rafael, ng Regional Director nga po ng Office of Civil Defense. Ayun, naputol ako. Office of Civil Defense, OCD, Department of National Defense yan. Okay? Director, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Isang ligtas, magandang umaga, Sir Mike, sa mga sumusubaybay po sa iyong programa. Kayo po ang Regional Director ng OCD sa Region 2, tama ba? Opo, Sir Mike. Okay, so pangkalahatan, ano po ang inyong assessment at ano po ang inyong namomonitor ngayon? Alam naman natin na parang weekly ang Region 2 ay kasama sa binabagyo. Director. Opo, Sir Mike, sa katunayan, ito na yung pang-anim namin sa loob ng 6 na linggo. So parang bawat linggo ay meron dumadaang bagyo dito sa amin. Wow. Ngunit maganda naman po ang kalagayan ng panahon ngayon dito. Maliwalas na ang aming papawirin at maganda naman ang sikat ng araw mula pa po kahapon. Subalit parang hindi po dinaanan ng bagyo, maliban na lang po doon sa iniwan niyang bakas ng kanyang pagdaan dito sa lambak ng Cagayan po. So sa ngayon, sa lawak na Region 2, anong lugar pa, probinsya ang sa tingin ninyo may problema pa sa baha? Wala na. Sa ngayon po, sa baha po ay dito po sa lalawigan ng Isabela at lalawigan ng Cagayan po kasi ang kahabaan po ng Cagayan River ay hinahati po itong dalawang probinsya na ito at yung level ng tubig namin sa Cagayan River ayon sa aming Bunton Bridge Gauging Station ay nasa 11.3 pa po. Ay umabot po ito ng pinakamataas na 11.4 at humuhupa na nga po mula kaninang alas 6 ng umaga. Ngayon alas 9 po ay 11.3. So asahan namin po na patuloy na bababa po yung level ng tubig at ito po maaraw na nga at siguro nakababa na lahat yung mga tubig ulan dyan sa mga kabundukan mula sa lalawigan ng Isabela na papunta rito sa Ilagang Cagayan naman po. Kasi ito yung Cagayan River, isa ho yan sa mga talagang dapat nababantayan dahil maraming pwedeng maapektuhan pag umapaw yung Cagayan River na yan. Di ba, Director? Opo, karamihan po dito ay nasa gitnang bahagi ng lalawigan ng Isabela at saka ng Cagayan po. Mga mahigit 20 munisipalidad po yung dinadaanan ng Cagayan River na po dito sa lambak ng Cagayan. Kamusta po yung mga evacuation center? At siyempre, sana nakauwi na yung iba, yung mga evacuation. Meron pa ba nandyan sa mga evacuation center, yung ating mga kababayan? Meron pa, Sir Mike, sa ngayon, dahil mataas pa rin yung level ng ating tubig. Kahapon po ay nasa 578 na evacuation centers. Ngayon ay 374 na lang po yung nakabukas. Meron na po tayong mga naiwan pa na 7,781 na pamilya na binubuo po ng 24,417 po ang na individual ang nasa mga evacuation centers pa po natin sa ngayon. Hindi po pa sila makababalik at dahil mataas pa po yung level ng tubig
dito sa Cagayan River po natin. So, kamusta naman po yung ayuda ng local at national government? Pagkain, tubig, medicine, kung ano man ho ang kailangan nila. Dahil libo-libo pa pala yan. Kamusta po ang kalagayan sa supply? Opo, yung sa supply natin ay asahan po natin na mababawasan na yan. Subalit, ang ating Department of Social Welfare and Development, Field Office number 2, ay kasulukuyan po nagre-replenish ng mga food items, ng mga family food pack sa ating mga lokal na gobyerno. At meron po tayong mga 60,000 inasahan na parating ngayon dito sa Region 2 at dinidirekta na ng ating DSWD sa mga kinaukulang mga local government units. At hindi lang po dito sa mainland natin, sinisiguro po natin yung mga paghahanda rin po ng ating mga kababayan dyan sa mga coastal towns natin at sa mga isla na munisipalidad po dito sa Lambak ng Cagayan sa ngayon. Well, meron pang bagyong Opel, meron pang papasok daw na pag naging local ang pangalan, Pipito. So, talagang sunod-sunod nga po. Sabi nga nyo, 6 na linggo, 6 na typhoon. Pero meron pang papasok na isa. So, kailangan extend natin ang paghahanda. Kamusta po ang inyong paghahanda muli? Kahit alam kong pagod na kayo at ang inyong mga tauhan, pero kailangan natin palawakin pa. Dahil yan ang utos ng ating Pangulo. Kailangan may maisalba ang buhay ng ating mga kababayan. Direktor. Opo, Sir Mike, yan po ang pinakahandaan namin sa ngayon. At least meron kaming sinatawag na window o kaya yung pagkakataon at gumanda yung panahon natin para maghanda muli dito sa dalawa pang paparating na bagyo dito sa atin at ang tatahakin na naman po ay dito sa amin sa Lambak ng Cagayan. So, tinitingnan po namin yung prepositioning ng mga family food packs at saka yung non-food items, lalong-lalo na yung mga kakailanganin mga kabayan natin, mga hygiene kit, mga family pack na binibigyan ng OCD para siguruhin po na ligtas po yung mga kababayan natin at meron po silang pangangailangan pag nagpunta po sila sa evacuation center kasi mas ninanais po namin na lumikas sila bago po dumating yung mga bagyo para mas ligtas po sila at tinitingnan po naman namin yung kanilang mga kalagayan na sana may bibigay ng ating lokal na pamahalaan yung kanilang mga pangangailangan sa pagkain, sa tubig at siyempre sa kanilang pangkalusugan, Sir Mike. Panghuli na lang, Direktor, isa na lang, kumusta naman po yung ating mga infrastructure dyan? Siyempre, National Highway, tulay, o kung ano man po, dahil mahalaga yan sa transportation, gobyerno, pribado, pati ayuda. So, kamusta po yung mga highway dyan sa Region 2? Sa ngayon, Sir Mike, yung ating National Highway ay bukas naman po. Ito po Okay. yung unang pinapaklear ng DPWH pagka meron pang mga konting nakakabala dyan sa daanan sa National Highway. Subalit, meron pa tayong mga affected po na mga tulay at saka mga kalsada. Dahil sa tubig baha po ay tumaas yan. Subalit, karamihan po dito ay yung mga secondary roads na lang po natin, yung sa probinsya, doon sa mga munisipalidad at sa mga lungsod. Doon na lang po yung mga problema natin ngayon dahil mataas pa yung antas ng tubig. Karamihan po dito, Sir Mike, ay yung ating mga overflow bridges na sana naman ay huhupa na para madaanan na po ng ating mga kababayan. I see. Sige po, salamat Direktor at alam ko naman malalim ang inyong coordination sa national government, local government, kaya hindi kayo masyadong mahirapan dyan at salamat po sa lahat ng update. Ingat po kayo dahil itong kalamidad, napakahirap kalaban ito. Direktor, salamat sa inyong oras. Salamat Sir Mike at salamat sa pagkakataon po na malaman ng ating kababayan yung aming kalagayan ngayon dito sa Lambak ng Cagayan. Maraming salamat po. Salamat po, salamat. Mga kaibigan, Regional Director Leon Rafael ng Office of Civil Defense, dyan po sa Region 2. Ayan, malawak ng Region 2. Yan pong Office of Civil Defense under ng Department of National Defense ni Secretary Gibo Teodoro naman. Ayan, okay? Naku, talagang tuloy-tuloy. Kanina may live report tayo mula sa Tuguegarao. Ngayon naman, Regional Director na nakausap natin, kaya halos kumpleto na. Pero may tubig baha pa rin. May mga evacuees pa rin. Libo-libo pa rin yung nangangailangan ng pagkain, gamot, tubig at kung ano-ano talaga naman. Tapos ito, may Opel na tayo, may Pipito pa papasok. Ay, matindi talaga, ha? Ito na yata yung climate change na problema sa mundo na matagal nang sinasabi ni Pangulong Marcos sa kanyang mga speeches dito at sa abroad, sa mga international events na ating paghandaan ito at dapat ay gumalaw ang malalaking mga bansa sa mundo para labanan ang climate change. Pero talaga pong nararamdaman na dito sa Pilipinas, parang ganon.
J-Mark Tagala, may report muna, Radyo Pilipinas, PNP, nilinaw na hindi daw sa kanila nanggaling ang impormasyon sa live treatment daw ho ng karamdaman ni Apollo Kibuloy. Ano nga ba talaga? Sabi ko nga, naapektuhan yata yung heart niya eh. O baka naman na-stress, namimiss ang maraming mga masasarap na buhay. J-Mark Tagala, live report. Partner, iniintay na lamang ng Philippine National Police ang resulta ng mga isinagawang pagsusuri ng Philippine Heart Center kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang inihayag ng PNP makaraang isa-ilalim si Kibuloy sa serye ng pagsusuri gaya ng CT scan, ultrasound, X-ray, stress test at 2D echo. Magugunit ang dinala sa nasabing ospital ang pastor matapos na dumaing ng irregular na pagtibok ng puso. Naayon naman sa kampo nito ay normal lamang dahil sa pagkakaroon umano ng active lifestyle. Pero ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Gene Fajardo, may hawak na silang medical abstract subalit hindi muna nila ito may sa publiko dahil sa tinatawag na doctor-patient confidentiality rule. Nilinaw din ni Fajardo na hindi sa kanila nanggaling ang impormasyon na life-threatening ang karamdaman ng pastor na si Kibuloy. Sa baygiit na ibinatay lamang nila ito sa ulat ng PNP General Hospital na siya naging susi naman para ilipat ito ng ospital. Una nang pinagbigyan ng korte ang hiling na medical furlough ni Kibuloy at pinalawig pa ito hanggang sa araw ng Sabado, Nobyembre 16. J. Mardagala, Radyo Pilipinas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Grabe talaga yung hamon ng buhay, ano ha? Noong hindi pa ito nakakulong, pag-golf-golf, umakit sa bundok, sa Mount Apo, nandun yung kanyang napakalawak na Glory Mountain, pag-golf-golf, basketball, nakaka 3 points pa nga eh. Ang lakas nung wala pang kaso, parang kalabaw. 3 points, nakaka 100 points yan sa basketball, di ba? Parang batang-bata pa pag basketball at saka pag golf-golf yan eh. Umakit sa bundok na ang taas-taas ng Mount Apo, yung kanyang Glory Mountain, di ba? Napaka-healthy yan nung wala pang kaso eh. After 2 months, may problema na. Nahuli nung September 8, November 8 ay dinala na sa ospital, until now nasa ospital pa rin. Ano talaga, grabe talaga, no? Ano ba ang gamot diyan? Release order. Alam mo yung mga personalidad sa Pilipinas, ang lalakas pag wala pang kaso, pero pagka may kaso na, nakakasakit bigla. Tapos pag inirelease mo, biglang lumalakas ulit. Merong isa nga diyan, dating presidente, sino ba 'yan? Hindi makagalaw ng katawan nung nasa ospital. Paglabas malakas pa sa kapitbahay. Ang tagal-tagal na may sakit daw. O nung ilabas yung release order galing sa korte, biglang tumayo, lumakad, umuwi na. Ngayon, mamabatas na naman. Pinaglululoko niyo mga Pilipino. Opinion ko lang po yon, walang kinalaman ng Malacanang dito sa sinasabi ko. Lahat ng sinasabi ko rito, sa akin lang yon. At akin naman pananagutan niya kung ano man yan. Basta yun ang aking observation at opinion. Only in the Philippines. Pag walang kaso, malakas pa sa kabayo. Pag may kaso na, latay na. Ang daming nararamdaman. Tuloy tayo sa ating mga balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang nakikitang magiging pagbabago sa relasyon ng Estados Unidos at Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ang incoming President Donald Trump o Trump administration. Ayon sa Pangulo, dahil ito anya sa matagal na malalim ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. Sa unang nagpaabot na nagpaabot na rin ng pagbati ang ating Pangulong Marcos ng 1 linggo pa yan kay President Trump, President-elect. Huwag mo natin sabihin Presidente kasi hindi pa naman nakaupo eh. President-elect Trump. Kasabay ng pagpapahayag daw nito ng positibo at mas protektibo, ibig sabihin, komprehensibo na diplomatiko relasyon, ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sabi ko sa inyo, kahit sino magiging Pangulong Amerika, matatag, kasintigas ng bakal ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. At yung ating Mutual Defense Treaty, hindi ho yan mawawala at yung marami pang iba. Yan, no? Naku, pasensya na po kayo ha, hindi po na ako nagmamadali. Pero aminin ko na rin, baka nagmamadali rin tayo. Kasi meron pong napakasensitibong hearing sa Kongreso mamaya. Na-postpone, pero last minute, itutuloy. Tuloy ang hearing ng Quadcom ngayon. At si Digong Duterte, dating Pangulong Duterte, ay darating daw. Sabi niya kahapon, sabi ni Panelo,
Kung walang hearing, kahit walang hearing, darating. So ang ginawa ng Kongreso, o sige, kahit na may notice na cancellation, itutuloy na natin. Kaya ho, nagmamadali rin tayo. Abangan ninyo kung ano ang mangyayari. Maghaharap na ang dapat magharap. Sino ang matapang? Congressman, resource person, or testigo, o yung mga biktima ng extrajudicial killing. Malalaman natin mamaya yan. Samantala, eto na tayo. 42 days na lang, Pasko na. Hanggang dito na lamang po ang ating muling mga talakayan. Nakita-kita tayo bukas dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.